Hi, Ma. Happy birthday and Happy Mother's Day bukas. Tama. Oh. Ano ba sasabihin ko? Listen. Ah, alam niyo naman na hindi ako yung masalita, tahimik lang. Pero nagbabago na, nagsasalita na ako kahit konti. Ano ba sabihin ko? Siyempre, first of all, thankful kasi naging mm, mm, naging ano ba? Naging mabuting nanay kayo sa akin. Sa amin ni Kuya, kahit na kung kailan kami tumanda, doon pa kami naging pasama. Maraming salamat sa understanding kahit na ganito kahit ganito nangyari sa amin, ayos pa naman kami. Ayos na kami ulit. Ayun. Ah, ano ba? Kasi kung sino naman kami ngayon, kung yung part na naging medyo pasaway kami na yun. Pero yung pagpapalaki nyo sa amin, alam ko naman maayos yun. Matino naman kahit pa paano. Pero yung may pasaway namin, kami na yun, naging choice na namin yun. Pero in the end, hindi namin kakalimutan yung mga tinuro mo sa amin, yung pagpapalaki mo sa amin, simula ng bata, yung bata pa lang, sinasama mo na kami sa church, yung sinashare mo kami ng word, tapos maliit pa kami, tulong mga mag-pray, tapos dinadala mo kami sa church lagi. Ayun yung isa sa pinasasalamatan ko kasi iba yun. Siguro yung hindi naman ko compare, parang ayun ang isa sa mga the best na ibigay mo sa amin. Hindi na ibigay mo sa amin na kahit na ikaw lang mag-isa, kinaya nyo na mag-work, hatid ako ng bata sa school, tapos magluluto pa ng pagkain ko. Tapos minsan dinadala niya lang yung mga yung bound sa school, kahit na may work kayo, dadaan kayo sa malapit na fast food, ganyan. Alam niyo yung mga favorite kong kainin, kahit na minsan hindi niyo nakakalimutan yung mga simpleng bagay lang. Naisip. Ano pa ba? Ayun, hanggang sa nakain nyo kami palakihin. Si Kuya mas malaki sa akin. Kami dalawa mas malaki sa'yo. Lumaki naman kami na kahit na nadapa-dapa kami, alam namin, ako personally, nandiyan pa rin kayo, na umalalay, na alam ko na understanding kayo, kahit na minsan, alam ko yung na papagalitan nyo kami ng hindi katulad nga ng iba na medyo marahas. Siguro sa amin yung kahit sabihin nyo kami na yung mga pagkukulang namin, kahit minsan may point na nagtatampo kami, ako personally, kasi nung mga time na yun, hindi ko pa naiintindihan kung bakit yun yung sinasabi nyo, bakit yun yung sinasabi, yung mga sermon, sabi ng sermon, yung
pagpapangaral. Ngayon, mas naiintindihan ko na yun. Kasi, matanda na din ako. Ayun, maraming salamat na kahit na late na, yung kailangan yung umalis para sa ibang bansa na mag-sacrifice para sa amin. Alam ko na sa pamagitan na nakita ko sa pamagitan na mahal na mahal mo kami ng sobra-sobra. Yung na kahit malayo ka sa amin, ginawa mo, ako, mapagtapos ako ng pag-aaral, na mabigyan kami ng better na future, kahit na long kami, simple lang naman yung buhay natin nun eh. Ayos naman, pero kung mapapabuti, edi mas maganda. If it's God's will na mapabuti, edi maganda din. Di po ba? Ayun. Kahit na nung ngayong mga times na ilang years na din na hindi ka namin kasama, doon kami nagkagulo-gulo. Pero yung mga pag-uwi mo dito, kahit na hindi ganun katagal, kahit na sandaling oras lang, yung may naayos nyo pa din kami, lalo na yung last time. Alam ko, after nun, mas napabuti na kami. Naniniwala ko na ganon, na hindi na kami masyado magulo. Kahit na minsan na lang kami makita ni Kuya, pero wala na yung katulad natin nung pumunta ka dito na medyo may tampo ako sa kuya ko, ganun. Ngayon, ayos na wala na yon. Maraming salamat kasi hindi mo ako sinukuhan kahit na magdo-doktor na ako sa pag-aaral ko. Kahit na ilang taon na ba? Hindi ko na mabilang. Dapat graduate na ako. Pero kahit ngayon, patuloy pa rin kayo na ako, pinapaaral niyo ako kahit na sana noon, inayos ko na. Siguro hindi siguro. Alam ko lahat, sabi nga, all things work together for good. Kahit na nadapa-dapa ako noon, na tumagal-tagal man ako sa pag-aaral ngayon, mas nakikita ko yung kahalaga na minsan kailangan talaga mag-fail. Natuwa lang mo siya siguro na yun nga. Pero ngayon, ginagawa ko na yung best ko. Siguro, ngayon pa lang ginawa talaga yung best ko sa buong taong ko pag-aaral ng college. Ngayon, mas matino na yung pag-aaral ko. Salamat sa Diyos na napadpad ako sa Laguna na napaayos ako dito. Kahit na nung una, ayaw ko dito. Alam po yun. Na kinu-question ko, bakit dito? Parang mas gusto ko sa Pero ngayon, ngayon nalaman ko na yung purpose ko kung ba't ako napadpad dito. Hindi lang, siguro yung isa, para maging maayos yung pag-aaral ko. Yung another one is yung makapag-serve na alam ko nung matagal na gusto niyo akong mag-worker sa church noon sa Makati. sabi ko pa noon parang hindi pa ako ganun ka ready. Ngayon
hindi niyo ako pinilit. It's na naging choice ko yun personally. Naging ang tawag doon? Parang natulak ako na mag-serve. Personal choice na mag-serve after matagal na dapat. Masaya mag-serve. Hindi ko alam na ganito pa rin ginagawa nyo. Mahirap na at the same time masaya talaga. Na especially sa mga nung kayo naging leader ng sa church, mas lalo ko nakikita yung mga alam niyo yun, yung mga paghihirap na kailangan kasi leader ka, kailangan mo ikaw dapat nanguna, ikaw dapat maging example, tapos ikaw dapat nag-serve sa sa ibang tao, hindi dapat ikaw yung pinagsisilbahan. Ayun yung isa sa mga natutunan ko sa inyo, kahit na hindi nyo man directly sa akin nasabi yun, pero ayun yung napakita nyo sa akin. Sana mas gusto ko pang matutunan nyo sa inyo na gusto ko sana ma-mentor nyo regarding doon. Kasi naghahanap talaga ako ng mag-mentor sa akin. Kasi mahirap pala yung ikaw lang mag-isa na walang mentor na mag-guide, ganyan. Pero pag-uwi nyo ayun, ano pa ba? Ayun, masaya mag-serve. Masaya ako na hindi ko alam, siguro hindi ako siguro. Masaya, yun lang masasabi ko regarding dun sa naging worker na ako sa church ngayon, na hindi siya madali. Mas marami pa akong kailangan matutunan, na kailangan kong i-improve yung ako sa sarili ko, yung mga basics na kailangan kong mga ginagawa. Mag-pray, mag-devotion, mas kailangan kong ma-improve yun. Kailangan kong paturo sa inyo na regarding sa mga ganun. Tapos ayun, gusto pang maraming malaman sa inyo regarding sa pagiging leader. Someday baka ako din. Mahirap lakarin yung nilakaran nyo na path sa yung nilakaran nyo sa Christian life, sa pagiging worker. Mahirap, hindi ko kayang lakaran yun ako. Siguro, iba yung daan ko. Pero, sa dulo, sa isa naman po yung pupuntahan natin. Ayun. Nagpe-pray ako lagi. Lagi nga ba? Most often. Yun. Hindi pa ako ganoon ano ba? Hindi ko pa kaya yung ginagawa nyo. Yun. Yung vocal, kailangan ko pang matutunan yun sa inyo. Pero kahit pa paano, nakapagsalita na ako. Sa mga kabataan, ganyan. Maraming pang gustong matutunan sa inyo. Yon. Ano pa ba? Marami. Marami talagang kailangan pasalamatan. Hindi ko na alam. Ang hirap sabihin. Basta maraming salamat kasi kayo yung naging nanay ko na hindi ko pagpapalit kahit kanino, na thankful ako sa Diyos na kayo yung naging nanay ko, na
kinain nyo talaga. Grabe. Na mula nung kabata namin hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagiging nanay nyo. Hindi kayo nanawa, hindi kayo nag-give up sa akin. Na nandun pa rin yung tiwala nyo sa amin. Sa akin. Ang mapapromise ko, wala. Sabi kasi kapag nag-promise, kailangan pa rin. At sabi sa Bible, do not delay, huwag mong i-delay yung pinangako mo. Kaya ako, ang hirap mag-promise. Kung may papangako ako, ano ba yun? Wala. Hindi. Gagraduate ako, hindi man on time, basta gagraduate ako. Period. As soon as possible, para umuwi na kayo dito, ako naman yung dyan. Hindi, para makapag-banding na tayo ulit, katulad ng mga bata, malilit kami, ganyan, para yung mga panonood natin sine noon, magawa natin ulit yon, yung banding na ako na nung bata buntot nyo ngayon hindi hindi kasi wala kayo dito. Pagdating nyo doon, buntot na ako ulit. Ayun, na gagawin ko lahat ng makakaya ko. I'll be better this time. Madaling sabihin, pero patutunayan ko lang sa mga gagawin ko sa susunod na ayusin ko yung pagsaserve ko. One, na mas alam ko kasi kasama yun. Kasama talaga yun sa saan ba? Kasi kailangan yun sa buhay na hindi lang puro aral. Kailangan balance din. Kailangan yung relationship mo sa Diyos hindi mo napapabayaan. Kailangan, sabi nga sa akin ng isang pastor, kailangan balance siya na kung sa school nag-excel ka, dapat sa Diyos nag-excel ka din. Dapat sabay silang, kung lumalago ka sa isang part, dapat sa isa pa lumalago ka din. Parang dapat walang naiiwanan, walang napapabayaan. Sabi nga sa akin ng pastor na, time management lang yan na inaaral ko. Marami naman akong time ngayon. Ayun. Ano pa? Hindi ko na alam. Basta maraming salamat. Happy birthday. Ito na yung gift ko. Happy Mother's Day. Happy. Hindi ko man noon nasasabi. Ngayon, kaya ko na sabihin kapag tumatawag kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kahit na bihira ko siya sabihin, na ngayon, alam ko, mas nasasabi ko na siya na lagi naman. Tuwing tumatawag kayo, ayun, na mahal ko kayo. Mahal ko kayo. na mahal ko kayo. Na walang ibang tao na sasabi ko na ganitong pagmamahal na hindi kayo lang. Dahil iba kayong naging ibang klase kayong nanay. Ibang klase. From then hanggang ngayon. Tapos yung iba nyo pang nagagawa ngayon, mas
kayo, personally, na mas marami kayong nag-improve, especially sa ministry. Galing. Sana, hindi sana. Hopefully, sabi nga, desire greater gifts. Dinidesire ko na ako din, ma-experience ko din yung na-experience nyo in terms sa ministry na kung para sa akin yun, hopefully magawa ko din. Ayun. Maraming salamat. Bye-bye. Okay na yun.